Chapter 6, ang kaharian. Sa entrance ng parking lot ng church namin, mayroong bronze plaque na may nakalagay na isang quote mula sa isang missionary na si Jim Elliot. "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Hindi kahangalan ang magsakripisyo ng mga bagay na pansamantala lamang para makamtan ang mga bagay na hinding-hindi pwedeng mawala sa iyo. Gustong-gusto ko ang quote na ito dahil kuhang-kuha nito ang sakripisyo at gantimpala ng pagiging Kristiyano. Wala namang duda na mabigat at mahirap talaga ang buhay Kristiyano, ayon sa Lucas chapter 14 verse 28. Pero totoo rin na ang gantimpala na makakamtan dito ay kahanga-hanga at walang katulad. Ang kapatawaran sa kasalanan, ang pagtanggap ng Diyos sa iyo bilang anak, ang relasyon natin kay Jesus, ang kaloob ng banal na Espiritu, ang kalayaan mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, ang samahan ng mga magkakapatid sa pananampalataya sa pamamagitan ng local church, ang muling pagkabuhay ng ating katawan sa pagbabalik ni Jesus, ang karapatang maging mamamayan sa kaharian ng Diyos, ang bagong langit at bagong lupa, ang walang hanggang buhay sa presensya ng Diyos at ang makita ng harapan ng Diyos. Lahat ng ito ay mga pangako ng Diyos na napasa atin dahil kay Kristo. Ito ang dahilan kung bakit inalala ni Pablo yung sinabi ng propetang si Isaias. Sabi niya, "Hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya." Ayon sa unang Korinto chapter 2 verse 9. Kung iniisip mo na ang buhay Kristiyano ay pagtakas lamang sa impyerno at para maiwasan ang puot ng Diyos, nagkakamali ka. Ito ay ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos at maramdaman ang kaligayahan sa piling niya magpakailanman. Ito yung sinasabing makamtan ang mga bagay na hinding-hindi pwedeng mawala sa atin, ang pagiging mamamayan sa walang hanggang kaharian ng Diyos magpakailanman. Sa oras na nanampalataya ang isang tao kay Hesukristo, ang lahat ng bagay sa buhay niya ay nagbabago. Pero alam ko rin naman na minsan baka sinasabi mong, parang hindi naman. Naiintindihan kita, parang hindi naman masaya. Wala namang masayang tugtugan na narinig noong nanampalataya ka. Walang mga anghel na nag-aawitan. Pero totoo pa rin ang lahat ng mga pangakong ito. Totoong nagbabago ang lahat mula nung ikaw ay nanampalataya. Sabi ni Pablo, iniligtas tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, ayon sa Colosas chapter 1 verse 13. Ano ba ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay isang mahalagang tema sa buong New Testament. Si Jesus mismo ay nagturo tungkol dito at palagi niyang sinasabi, "Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit." Sa Gawa chapter 28 verse 31, ganito ipinaliwanag ang ministry ni Pablo. Siya ay buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Kahit ang sumulat sa mga Hebreo ay ipinahayag ang kanyang tuwa na ang mga mananampalataya kay Kristo ay tumanggap ng isang kahariang hindi nayayanig, ayon sa Hebreo chapter 12 verse 28. At maging si Pedro ay nagbigay ng encouragement sa mga sinulatan niya na sila ay malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ayon sa 2 Pedro chapter 1 verse 11. Sa aklat ng pahayag, makikita natin na ang lahat ng hukbo sa langit ay nagbubunyi sa pagpupuri sa Diyos. Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan. Ayon sa pahayag chapter 12 verse 10. Pero ano ba talaga ang kahariang ito? Ito ba ay lugar o lupain na pag-aari ng Diyos o ito ba ang local church? Ang kaharian bang ito ay narito na ngayon sa kasalukuyan o kailangan pa nating hintayin na dumating sa hinaharap? Sino ba ang mga kasali sa kaharian na yan? Hindi ba't ang lahat ng tao ay pinaghaharian din naman ng Diyos, naniniwala man sila kay Jesus o hindi? Kung gayon, hindi ba't kasama tayong lahat sa kahariang ito? Kristiyano man o hindi, at pwede ba tayong magtulungan sa pagtatatag ng kahariang ito dito sa mundo? Silipin natin ang mga sinasabi ng Bible tungkol dito nang sa gayon ay masagot natin ang ilan sa mga katanungang ito. Ang paghahari ng Diyos sa kanyang mga iniligtas. Una,
Ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang paghahari sa mga taong iniligtas niya. Maaring nalilito tayo sa paggamit ng salitang kaharian dahil kapag narinig natin ang salitang ito, ang iniisip natin madalas ay isang lugar, maaaring isang malawak na lupain na may mga hangganan. Ito ang madalas na iniisip ng mga tao sa salitang kaharian. Sa Bible may iba itong ibig sabihin. Itinuturo sa Bible na ang kaharian ng Diyos ay dapat intindihin bilang kanyang paghahari sa kanyang mga nasasakupan. Ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang paghahari, kapamahalaan at kapangyarihan. Pero may isa pang mahalagang kaisipan na kailangan nating unawain sa kahulugan ng kaharian ng Diyos. Kung pag-aaralan natin kung paano ito ginagamit sa Bible, ang kaharian ng Diyos ay hindi lang tungkol sa kanyang pamamahala at kapangyarihan, kundi ito rin ang kanyang paghahari sa kanyang mga iniligtas. Ito ang mapagmahal na paghahari ng Diyos sa mga taong kanyang inangkin para sa kanya. Totoo naman na walang sulok sa universe na ito at walang sinumang tao ang makakatakas sa paghahari ng Diyos o hindi kasali sa kanyang kapamahalaan. Ang Diyos ang gumawa ng lahat, siya ang naghahari sa lahat at darating ang panahon na siya ang hahatol sa lahat. Pero kapag ginamit na ng Bible ang terminong kaharian ng Diyos o Kingdom of God, ang kadalasang tinutukoy nito ay ang paghahari ng Diyos sa mga taong inangkin niya para sa kanyang sarili, mga taong naligtas dahil kay Kristo. Kaya nga nung ipinaliwanag ni Pablo ang kalagayan ng mga Kristiyano, ito ang sinabi niya, na sila ay iniligtas mula sa kadiliman at inilipat sa kaharian ni Kristo ayon sa Colosas chapter 1 verse 12 to 13. At maingat din niyang sinabi na hindi kasali sa kaharian ng Diyos ang mga nananatili sa kasamaan at kasalanan ayon sa unang Korinto chapter 6 verse 9. Sa madaling salita, ang Kingdom of God ay ang paghahari ng Diyos, ang kapangyarihan at ang pamamahala niya sa mga iniligtas sa pamamagitan ni Jesus. Isang kahariang dumating na. Ikalawa, maaari rin nating isipin na ang kaharian ng Diyos ay narito na. Noong nagsimula si Jesus sa kanyang ministeryo dito sa mundo, ito ang nakakagulat niyang mensahe. Magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ayon sa Mateo chapter 3 verse 2. Kung iisipin mo kung sino ang nagdala ng mensaheng ito, sa totoo lang, pwede nga nating isalin ang mga pananalitang yan na ganito. Magsisi ka na sa iyong mga kasalanan dahil narito na ang kaharian ng Diyos. Napag-usapan na natin kung bakit nga nakakagulat itong sinabi ni Jesus. Sa loob ng napakahabang panahon, ang mga Hudyo ay naghintay, umasa, nanalangin para sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa araw na itatatag ng Diyos ang kanyang kaharian sa lupa at ililigtas niya ang mga kasali sa kanyang kaharian. Tapos biglang dumating itong si Jesus, isang probinsyanong karpintero na ngayon ay nagtuturo at sinasabi niya na tapos na ang kanilang paghihintay dahil narito na ang kaharian. At hindi lang yan, sinasabi pa ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa kanya. Sa Mateo chapter 12 verse 28, pinaratangan ng mga Pariseo si Jesus na siya raw ay nagpapalayas ng mga demonyo sa ngalan ni Satanas. Pinabulaanan ito ni Jesus at pagkatapos ay nagbitaw siya ng isang matinding pahayag. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, kung gayon, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Nakikita mo ba ang sinasabi niya? Totoong lumalayas ang mga demonyo sa presensya ni Jesus at nagagawa niya ito dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At dahil totoo ang mga ito, totoo rin ang sinasabi niya na, sa wakas, nagsisimula ang kaganapan ng pangako ng Diyos na palalayain niya ang mga taong kabilang sa Kanya. Narito na ang Kanyang kaharian. Kung iisipin natin, grabe ang sinabing ito ni Jesus, ang Kanyang pagkakatawang tao ay hindi lamang pala isang pagdalaw ng Diyos dito sa mundo. Ang pagdating niya rito sa lupa ay hindi lamang dahil nagmamagandang loob ang Diyos. Ito pala ang simula, ang paglulunsad ng Diyos ng digmaan laban sa kasalanan, kamatayan at lahat ng pagkasira na pumasok sa mundo noong sumuway si Adan sa utos ng Diyos. Makikita mo na nangyayari ang digmaang ito sa buong kwento ng buhay ni Jesus sa New Testament. Mag-isa niyang hinarap si Satanas sa disyerto. Si Satanas na siya ring tumukso kay Adan at naging dahilan ng pagpasok ng kasalanan sa mundo. Hinarap at tinalo niya si Satanas. Hinawakan ni Jesus ang mga mata ng isang lalaking ipinanganak na bulag at sa unang pagkakataon ay pumasok ang liwanag sa buhay niyang binaon sa kadiliman.
Tumayo si Jesus sa harapan ng isang madilim na libingan at sumigaw, "Lazaro, lumabas ka riyan." At sa dahan-dahang paglalakad ni Lazaro palabas ng kuweba, dahan-dahan ding nanghina ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang isang lalaking ito na dati ay patay, ngayon ay muling nabuhay, at higit sa lahat, tinapos na ni Jesus ang kapangyarihan ng kasalanan noong sinabi niya sa krus ng Kalbaryo, "Tapos na." Ang ebidensya na tuluyan ng nagapi ang kapangyarihan ng kamatayan ay nakita noong sinabi ng anghel na malamang ay may ngiting kasama. Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Ayon sa Lucas chapter 24 verse 5 to 6. Dahan-dahan sinisigurado ni Jesus na babawiin at gagawing bago ang lahat ng nasira noong nagkasala sina Adan at Eva. Ang tunay na hari ng sanlibutan ay narito na, at walang makakapigil sa pagtatatag ng kanyang kaharian. Kasalanan, kamatayan, impyerno, at maging si Satanas, ganap na ang pagkatalo ng lahat ng ito. Dahil sa mga nangyaring ito, nararanasan na natin ang marami sa mga biyaya ng kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na siya ay magpapadala ng isa pang patnubay. Ang banal na espiritu na siyang gagabay sa kanila, magpapakita sa kanila ng kanilang mga kasalanan at tutulong sa kanila para sila ay gawing banal. Nararanasan na rin ng mga Kristiyano kung paanong sila ay inampon at tinanggap sa pamilya ng Diyos para maibalik sila sa kanyang piling. Ang sabi pa nga ni Pablo, sa mata ng Diyos, tayo ay muli ng binuhay at kasama na ni Kristo. Ayon sa Efeso chapter 2 verse 6, sobrang encouraging na marinig ang mga katotohanan ito, pero may isa pang bagay na kailangan nating maintindihan. Ito ay kasing halaga ng mga napag-usapan na natin. Hindi pa kumpleto ang kaharian. Ikatlo, ang kaharian ng Diyos ay hindi pa kumpleto, hindi pa tapos. Ang kabuuan ng kaharian ay mangyayari lamang sa pagbabalik ng ating haring si Jesus. Bagaman lubusan ng nagapi ni Jesus ang kapangyarihan ng kasalanan, hindi pa tapos ang pagtatatag ng kaharian at kapamahalaan ng Diyos dito sa mundo. Ang kalaban ay nakatali na, pero hindi pa tuluyang tinatapos. Ang kasamaan ay tinalo na ni Kristo, pero hindi pa tuluyang binubura. Sinimulan na ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos, pero hinihintay pa natin ang kabuuan nito. Si Jesus ay nagkwento tungkol sa isang araw na paparating kung kailan makikita ang kabuuan ng kanyang kaharian. Sa araw na iyon, magsusugo siya ng mga anghel at aalisin nila ang lahat ng gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng pagkakasala. Pero ang matutuwid ay magdiningning na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama, ayon sa Mateo chapter 13 verse 41 to 42. Sa huling hapunan pa lang, hinihintay na niya ang pagkakataon na iinom siyang muli ng inuming mula sa ubas kasama ang kanyang mga disipulo. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Ayon sa Mateo chapter 26 verse 29. Si Pablo man ay hinihintay rin ang muling pagkabuhay ng mga namatay patungo sa buhay na walang hanggan. Ayon sa unang Korinto chapter 15. Sinabi niya sa mga taga-Efeso na sila ay tinatakkan na ng banal na espiritu na siyang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Ayon sa Efeso, Kabanata 1, talata 14. Sinabi rin niya na iniligtas tayo ng Diyos upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayon sa Efeso chapter 2 verse 7. Maging si Pedro rin ay may sinasabi na kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ang nagsulat sa mga Hebreo ay may pinaalala sa mga sinulatan niya na sila ay mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ayon sa Hebreo chapter 11 verse 13, kaya dapat nilang hintayin ang isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo ayon sa verse 10. Ang pinakamatinding pag-asa ng mga Kristiyano, ang kanilang inaasam-asam at pinagkukunan ng lakas at encouragement, ay ang araw na parating kung kailan magbabalik ang ating hari at sa wakas ay tatapusin niya ang pagtatatag ng kanyang kaharian magpakailanman. Sa araw ring iyon, lahat ng mali sa mundong ito ay kanyang itatama. Igagawad niya ang kanyang hustisya sa mundong ito. Tatapusin na niyang tuluyan ang kasamaan at ang kanyang katuwiran ang magiging sandigan ng lahat magpakailanman. Ito ang pangako ng Diyos. Makinig kayo.
Gagawa ako ng bagong langit at bagong lupa. Ang dating langit at lupa ay kakalimutan na. Magagalak ako sa Jerusalem at sa kanyang mga mamamayan. Hindi na maririnig doon ang iyakan at paghingi ng tulong o mga pagdaing, ayon sa Isaiah chapter 65 verse 17 to 19. Sinabi pa ni Isaiah na sa araw na iyon, walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala, sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Noong bata pa ako, iniisip ko na sa langit ay magkakantahan lang at sasali sa walang katapusang church service ang mga kaluluwa ng mga Kristiyano. Hindi ba parang nakakatakot yun? Buti na lang maling-mali pala yung inisip ko na yon. Ang plano ng Diyos ay gumawa ng bagong mundo para sa kanyang mga tao. Mundong malaya na sa kasalanan, sakit at kamatayan. Wala nang digmaan sa bagong mundong ito at wala na ring pangaapi. Pero higit sa lahat, ang Diyos mismo ay makakapiling ng kanyang mga iniligtas. Hinding-hindi na nila mararanasan ang kamatayan at wala nang iyakang mangyayari sa pagpanaw ng mga mahal sa buhay. Wala nang mga sanggol na mamamatay ilang araw makalipas silang ipanganak. Hindi na tayo magluluksa, hindi na masasaktan, hindi na iiyak, hinding-hindi na natin mararamdaman na malayo tayo sa ating tirahan dahil sa panahon na iyon tayo ay nakauwi na. Sabi nga sa Aklat ng Pahayag, ang Diyos mismo ang papahid sa bawat luha sa ating mga mata at sa wakas masisilayan na natin ang kanyang mukha. Ano pang masasabi mo pagkatapos mong malaman ang lahat ng yan? Isa lang siguro. Bumalik ka na, Lord. Palagi nga akong nalilito kapag ang mga tao, pagkatapos nilang marinig at pag-usapan ang mga pangakong ito, pangako ng bagong langit at bagong lupa, isang syudad na hindi napapasukin ng kasamaan, isang mundo na walang kamatayan, digmaan at pangaapi, kung saan ang mga iniligtas ng Diyos ay namumuhay ng matiwasay kasama ang kanilang Diyos. Tatayo sila at sasabihin, gawin na nating totoo ang mga bagay na yan. Ngayon na, sa totoo lang, hindi kaya ng mga tao na itatag at gawing ganap ang kaharian ng Diyos. Kahit gaano pa man kagaling at kabuti ang ating mga pagsisikap upang gawing mas maganda ang mundong ito, alalahanin natin na ang kaharian na sinasabi sa Bible ay darating lang sa pagbabalik ng Haring si Jesus dahil siya mismo ang magtatatag nito. Mahalaga na tandaan natin yan at may mga dahilan kung bakit dapat lang na hindi ito kalimutan. Una, kailangan nating alalahanin ito para hindi tayo malinlang na kaya nating gawin ang mga bagay na si Kristo lang ang may kapangyarihang gawin. Totoo naman na may pagbabago at magandang dulot ang mga Kristiyano sa ating pamayanan. Nangyari na ito noon. Nangyayari rin naman ito ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo at malamang ay mangyayari pa ulit sa hinaharap. Marami nang ginawang mabuti ang mga Kristiyano noon at ngayon sa mundong ito, mga bagay na sobrang ganda at sobrang galing na nagpapakilala rin sa ibang mga tao kung sino ang Diyos at si Jesucristo. Pero kung babalik tayo sa kwento ng Bible, makikita natin na hanggat hindi pa bumabalik si Kristo, ang mga mabubuting ginagawa natin sa mundo at sa ating mga pamayanan ay palaging panandalian lamang at hindi permanente. Hindi kayang itatag ng mga Kristiyano ang kaharian ng Diyos kasi ang Diyos lang ang kayang gumawa niyan. Ang bagong Jerusalem ay siyudad na manggagaling sa langit. Hindi ito isang siyudad na bubuuin dito sa lupa. At hindi lang iyan. Sa pag-alala na si Jesus ang magtatatag ng kaharian ng Diyos, maiintindihan din natin na ang ating pag-asa, ang ating inaasam ay si Jesus mismo. Hindi mababaling ang ating pagnanasa at pananabik sa mga bagay na kayang gawin ng tao, sa pamamahala na nanggagaling sa mga tao o sa kaya nating gawin. Tayo ay titingala sa langit at sasabihin ng sinabi ng apostol na si Juan, "Dumating ka nawa, Panginoong Jesus." Mas lalo tayong nananabik sa kanyang pagbabalik, mas tumitindi ang ating mga panalangin at mas lumalalim ang pagmamahal natin sa Kanya. Sa madaling salita, ang puso at pag-asa natin ay nararapat lang na ituon hindi sa kaharian kundi sa hari. Ang tugon sa hari. Ika-4, kailangan mong maintindihan na ang pagpasok natin sa kaharian ng Diyos ay nakadepende rin sa tugon natin sa hari. Malinaw itong itinuro ni Jesus at paulit-ulit niyang sinabi na makakapasok ka lamang sa kaharian kung ikaw ay susunod sa Kanya. Ganito nga ang nangyari sa kwento ng lalaking mayaman na nagtanong sa Kanya, "Ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?"
Sa dulo ng kwento, ang sagot ni Jesus sa kanya ay, "Sumunod ka sa akin." Ang ibig sabihin niyan para sa lalaking iyon ay pagtalikod sa kanyang mga kayamanan at pananampalataya na si Jesus lang ang kanyang kailangan. Ayon sa Marcos chapter 10 verse 17 and 21. Sa pagtuturo ni Jesus, madalas niyang sinasabi na ipapakita ng Diyos kung ano ang naghihiwalay sa kung sino ang ligtas at kung sino ang hindi ligtas. At ang makikitang kaibahan sa dalawang grupong iyon ay kung paano sila tumugon sa pagtawag ng haring si Jesus. Yan nga ang itinuturo sa kwento ng mga tupa at kambing sa Mateo Kabanata 25. Dalawa lang din ang sasabihin ni Jesus sa mga tao pagdating ng panahon, "Hali kayo at lumayo kayo sa harapan ko." Darating din ang panahon na ipapakilala ng mga mananampalataya si Jesus sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya at ang makakapagsabi lang kung alin sa dalawang ito ang maririnig nila mula kay Jesus ay nakadepende sa kanilang tugon sa Kanya. Ang dahilan naman kasi kung paano naliligtas ang mga tao ay sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Iyan nga ang kagulat-gulat kay Jesus. Hindi lang siya magtatatag ng kaharian na puno ng pagmamahal at habag. Alam naman ng lahat ng Hudyo na yon ang mangyayari sa pagdating ng Mesyas. Ang nakakagulat talaga sa gospel ni Jesus ay yung nangyari sa krus, na ang hari mismo ang namatay para iligtas ang kanyang mga minamahal. Ang Mesyas pala ay isang Mesyas na ipinako sa krus. Matagal nang naghihintay ang mga Hudyo ng isang haring magliligtas sa kanila. Sa mga nakakaalala sa mga propesiya ni Isaias, mayroon din silang hinihintay na isang maglilingkod sa kanila sa pamamagitan ng kanyang paghihirap. Mayroon din silang kaisipan tungkol sa isang banal na anak ng tao na magpapakita sa katapusan ng lahat. Ang hindi nila lubusang naisip ay ito, na ang tatlong ideya na iyan na itinuro ng mga propeta ay matatagpuan sa iisang tao lang. Walang sino man ang kinayang maging hari, lingkod at anak ng tao ng sabay-sabay. Si Jesus lang. Ipinahayag nga ni Jesus na siya nga ang Mesyas, ang haring tagapagligtas na hinihintay ng mga Hudyo. Pero madalas din niyang tawagin ang kanyang sarili na anak ng tao bilang katuparan ng propesiya sa Daniel chapter 7. At hindi lang yun. Sinabi rin ni Jesus na ang anak ng tao ay pumarito upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami, ayon sa Marcos chapter 10 verse 45. Kaya siya rin nga talaga ang katuparan ng propesya sa Isaias chapter 53 verse 10 tungkol sa lingkod ng Diyos na daranas ng paghihirap. Nakikita mo ba kung ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili? Itinuturo niya na sa kanya lamang makikita ang katuparan ng lahat ng ito, ang Mesyas mula sa linya ng haring si David. Ang lingkod ng Diyos na daranas ng paghihirap ayon sa propesya ni Isaias at ang anak ng tao mula sa pangitain ni Daniel. Kay Jesus natin makikita ang kabanalan at kapangyarihan ng anak ng tao. Pero sa kanya lang din natin makikita na ang Diyos anak ay isang hari na naghirap para sa kaligtasan ng marami. Siya ang katuparan ng lahat ng hinihintay ng mga Hudyo at walang sino mang rebelde o leader na mag-aaklas laban sa Roman Empire ang makakapantay sa kanya. Siya ang banal na hari at lingkod ng Diyos na magdurusa at mamamatay para sa kanyang mga minamahal nang sa gayon ay madadala niya sila sa kanyang kaharian. Kaya nga ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay nakasalalay lang sa kung ang isang tao ay pagsisisihan ang kanyang mga kasalanan at mananampalataya na ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay sapat para siya ay iligtas. Nung nagturo si Jesus tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian. The Gospel of the Kingdom, hindi lamang ito tungkol sa pagdating ng kanyang kaharian. Ang Ebanghelyong ito ay nagsasabing, narito na nga ang kaharian at maaari ka lamang makapasok dito kung ikaw ay makikipag-isa kay Jesus, ang hari. Ang pakikipag-isang ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya mo na si Jesus lang ang makakapagligtas sa iyo sa mga kasalanan mo. Dapat talaga nating maintindihan na ang pagiging Kristiyano o mamamayan ng kaharian ni Kristo ay hindi lang tungkol sa pamumuhay na kagaya ni Jesus o pamumuhay na angkop sa kaharian o mindset na nakatingin sa kaharian o pagsunod sa example ni Jesus. Madali lang kasing sabihin na ikaw ay Jesus follower o ikaw ay namumuhay ayon sa mga utos ni Jesus pero hindi ka pa rin kabilang sa kaharian. Kahit pilitin mo mang mamuhay na katulad ni Jesus sa buong buhay mo, hindi ka pa rin tatanggapin sa kaharian ng Diyos kung hindi kalakip ng pagsunod mo ang pagsisisi at pananampalataya kay Jesus na hari.
kung hindi ka maniniwala na ang sakripisyo lang niya sa krus ang katanggap-tanggap na kabayaran sa mga kasalanan mo, na si Jesus lang ang pag-asa mo para maligtas sa kaparusahan ng kasalanan. Kung hindi mo pinaniniwalaan ang mga ito, hindi ka Kristiyano. Hindi ka kasama sa kaharian ng Diyos. Ang pagsali sa kaharian ni Kristo ay hindi makakamtan sa pagrespeto sa Kanya bilang mabuting halimbawa o sa pagturing sa Kanyang mga katuruan bilang paraan para sa mas mabuting pamumuhay. Makakasali lamang ang isang tao sa kaharian ni Kristo kung siya ay magtitiwala na si Jesus bilang Panginoon na ipinako sa krus at nabuhay na muli. Siya lang ang makapagpapalaya sa iyo sa parusa ng kasalanan. Sa madaling salita, ang nag-iisang daan papunta sa kaharian ay sa pamamagitan lamang ng dugo ng hari. Isang panawagan na mamuhay para sa hari. 5. Lahat ng mamamayan ng kaharian ng Diyos ay tinatawag patungo sa bagong pamumuhay. Sa Roma chapter 6, sinabi ni Pablo na kailangang makita ng mga Kristiyano na sila ay iniligtas na mula sa pagkakaalipin sa kasalanan at inilipat na sa kaharian ng Diyos. Sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ayon sa Roma chapter 6 verse 4 to 11. Kapag tayo ay dinala na sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo rin ay binibigyan ng bagong buhay ng banal na espiritu. Tayo ay nagiging mamamayan ng isang bagong kaharian at nagpapasakop tayo sa isang bagong hari. Mayroon tayong bagong obligasyon ngayon na sundin ang ating hari at mamuhay sa paraang naitataas ang kanyang pangalan. Kaya nga ang sabi ni Pablo, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Ayon sa Roma chapter 6 verse 12 to 13. Habang hindi pa bumabalik si Kristo, tayo na kanyang mga iniligtas ay mamumuhay sa isang panahon at mundong makasalanan. Kaya nga ang atas sa atin ng hari ay mamuhay tayo na kalugod-lugod sa kanya, na tumawag sa atin upang mapabilang sa kanyang kaharian. Ayon sa unang Tesalonica chapter 2 verse 12, na tayo ay maging tulad ng mga bituing nagniningning sa gitna ng mundong baluktot at puno ng kasamaan. Ayon sa Philemon chapter 2 verse 15, tandaan natin na hindi tayo namumuhay ng mabuti para makapasok sa kaharian. Pero dahil tayo ay dinala na sa loob ng kaharian sa pamamagitan ng pananampalataya sa hari, kailangang sumunod tayo sa ating bagong Panginoon, sa mga bagong batas na ibinibigay niya sa atin. Mayroon na tayong bagong direksyon, bagong buhay, at gugustuhin na natin ang bagong buhay na ito, buhay ng mga kabilang sa kanyang kaharian. Sinasabi sa Bible na sa panahon natin, ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos ay nangyayari sa local church. Naisip mo ba yon? Sa church pala makikita ang itsura ng kaharian ng Diyos sa panahon natin ngayon. Tingnan mo ang Efeso chapter 3 verse 10 to 11. Ginawa ito ng Diyos para sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag ngayon sa mga namumuno at may kapangyarihan sa kalangitan ang karunungan niyang nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito na ang plano niya sa simula pa lang at natupad niya ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang church ang ginagamit ng Diyos
para ipakita higit sa lahat ang kanyang karunungan at ang nagniningning na kagandahan ng gospel. Marami na ang nakapagsabi na ang church ang outpost ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Hindi naman tama na sabihin na ang church ang kaharian ng Diyos dahil nakita nga natin na mas malawak ang ibig sabihin ng kaharian. Pero tama rin naming sabihin na sa church natin makikita ang itsura ng kaharian ng Diyos sa panahon natin ngayon. Gusto mo bang makita kung ano ang itsura ng kaharian ng Diyos sa panahon natin ngayon? Gusto mo bang makita ang buhay sa kaharian ng Diyos na ipinamumuhay sa mundong ito? Tingnan mo ang church. Sa church lang yan makikita kahit hindi pa ito ang buo at perpektong kaharian ng Diyos. Sa church ay ibinabandera ang karunungan ng Diyos. Dito rin makikita ang mga taong makasalanan na dati ay hiwalay sa Diyos at mga kalaban niya, na ngayon ay muling ibinalik sa piling ng Diyos dahil kay Jesus. Sa church din makikita ang gawain ng banal na Espiritu ng Diyos na bumabago sa buhay ng mga taong kanyang tinawag sa kanyang kaharian. Dito sa church, natututo ang mga taong mahalin ang isa't isa, tulungan ang isa't isa sa kanilang mga pasanin at kalungkutan, makiramay sa dalamhati at ipagdiwang ang kasiyahan ng bawat isa. Sa church, tinuturuan ng mga tao na ang bawat miyembro ay may pananagutan sa kanyang kapatid. Siyempre hindi ito perfect, pero sa church pa rin ipinapakita kung paano mamuhay sa kaharian ng Diyos. Dito rin ipinapakita ang ganda ng buhay na nasa kaharian ng Diyos sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Pagtitiyaga kahit nasa kadiliman. Siyempre, hindi naman maikakaila na ang buhay ng mga mamamayan ng kaharian ni Kristo sa mundong ito at sa panahon talaga ngayon ay mahirap at mabigat. Para sa mga tao sa mundo, panira ng kanilang kaligayahan ang mga Kristiyano at hindi naman nagbago yan mula pa man noon hanggang sa panahon ngayon. Noong panahon ng sinaunang church, ang pagpapahayag na si Jesus ang Panginoon ay isang matinding krimen laban sa gobyerno. Yan ay rejection sa kapangyarihan ng emperor at dahil diyan ay pinatay nila ang ilang mga Kristiyano. Hanggang ngayon naman, ganyan pa rin ang nararanasan ng mga mananampalataya. Ngayon, kapag sinabi nating si Jesus ang Panginoon, yan daw ay paniniwala na walang pakisama at mapanghusga kaya kinamumuhian tayo ng mundo. Ni minsan sa Bible ay hindi sinabi na madali ang mamuhay sa kaharian ng Diyos dahil kalakip ng buhay Kristiyano ang struggle sa pagiging tapat sa ating hari. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na asahan nila na magkakaroon ng pag-uusig sa kanila dahil sa kanilang pananampalataya, na sila ay kukutyain, lalaitin at ang iba ay papatayin. Pero sa gitna ng lahat ng yan, tayong mga Kristiyano ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya dahil alam natin na mayroong nakahandang kayamanan para sa atin sa presensya ng Diyos na higit pa kaysa sa maaari nating hilingin o isipin. Sa huling aklat ng napakagandang kwento ni J.R.R. Tolkien na The Lord of the Rings, doon dinanas ng mga bida ng kwento ang pinakamadilim at pinakamahirap na sitwasyon sa kanilang paglalakbay. Sobrang layo na ng nilakad nila at sa wakas ay dumating na sila sa kampo ng mga kalaban nila. Pero dahil sa iba't ibang mga pangyayari, sa kwentong ito, dumating sa pagkakataon na parang wala na silang pag-asang magtagumpay laban sa mga kaaway nila. Sa madilim na sandaling iyon, si Sam na isa sa mga bida ay tumingin sa paligid. Ganito ang pagkakasulat ni Tolkien. Sa ibabaw ng mga bundok sa kanluran, ang kalangitan sa gabing iyon ay sobrang madilim pa rin. Pero dun sa langit, sumisilip sa mga ulap na lumulutang sa ibabaw ng mga bundok na iyon, nakita ni Sam ang isang puting bituin na nagniningning. Kumirot ang puso niya sa kanyang nakita, habang siya ay nakatingala mula sa lupaing pinagkaitan at bumalik ang pag-asa sa kanya. Bumalik sa isip niya ang katotohanan na ang kadiliman ay maliit lang at ito'y lilipas. Hindi katulad ng bituing iyon, na may liwanag na hindi maaabot ng kadiliman, higit ang kagandahan at kailanmay hindi ito magagapi. Isa yan sa mga paborito kong bahagi ng kwentong yan dahil yan ang encouragement ni Tolkien sa mga kapwa niya Kristiyano. Itinuturo niya kung saan natin matatagpuan ang lakas ng loob para magpatuloy at magtiyaga kahit tayo ay nasa kadiliman. Nagpapatuloy tayo at lumalaban dahil sa ating pag-asa at ang ating pag-asa ay nanggagaling sa kaalaman na ang mga dinaranas nating hirap at pagtitiis sa mundong ito ay tunay ngang maliit lang at lilipas din. Sabi nga ni Pablo, tunay nga na hindi natin maihahambing ang lahat ng ito sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin sa pagbabalik ng ating hari.